'Di ba? Dahil tingin niyo ho mga kababayan, sino ang susunod na magiging presidente? Sara Duterte kaya? Comment nyo nga dyan, comment nyo. Sino po dito yung mga makasara Duterte, mga bossing? Ako kasi hindi na eh. No? Simula ho mga boss Chief Amo sir, nung narinig ko na halos puro kasinungalingan na lang po yung nangyayari at ginagawa po nila, bumaklas na po ako mga bossing. Sabi ni Jorge Edralin, si General Torre, presidente. Masyado yatang maaga para kay General Torre. Kasi ho, may mga umiikot na balita ho mga bossing para sa race ng presidential election sa 2028 po. No? Apat na opsya ni Lenny. Ayan. May mga naririnig tayong mga posibleng tumakbo sa 2028 po. Ang nakikita ko mga kababayan, mukha pong magiging labanan po ng mga babae. Kasi 'di ba, doon sa DDS meron na silang mga meron na silang sinasabi. No? At si Robin Padilla nga daw ho, mga kababayan, ang magiging campaign manager ni Sara Duterte at ang magiging vice-presidente, wala pong iba kundi yung Amy Marcos, mga kababayan. So yun yung magiging tandem po nila, mga kababayan, mga boss Chief Amo sir. Dito naman po sa kabila, kung magkababaihan po, no? Huwag niyong isipin na ang sinasabi ko si Mike Cervera ang nambababae, hindi yun nambababae yun, mga kababayan. Mabait pong tao yun, no? Kumbaga, kung magkababaihan po ang labanan sa pagka-presidente, mga bossing, no? Kung tatapat dito sa Sara Duterte nila at dito kay Marcos na si Aling Mangga, si Aling Mangga, si Amy Marcos, no? Ang posibleng tumapat dito baka mamaya Risa Ontiveros. 'Di ba? Risa Ontiveros at Leni Robredo or baka si First Lady Lisa Marcos, mga kababayan. Pagkahon nagsanib ang pink at pula, mga boss Chief Amo sir, at sinabi ni PBBM, o sige, since nakita naman natin na ang layo ng diferensya ni Sara Duterte versus Leni Robredo, susuportahan ko si Leni Robredo. Mga kababayan, dalawa ang pagpipilian. It's either Sara Duterte or Leni Robredo. Magleleni ho ako, mga bossing, lalo na pag sinabi ho yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Noong araw naman ho, sasabihin ng mga DDS, ay, kain suka si Mark Ramos. Hindi ho. No? Kasi nung araw naman ho, 2022 election, mga kababayan, binabardagol lang naman natin si Attorney Leni Robredo. Pero naiintindihan naman natin yung kanyang sinasabi. Di ba? Naiintindihan natin yung kanyang sinasabi. Meron lang pagkakataon ho, talagang medyo nauulit niya yung mga wordings. Pero, maayos yung kanyang pagsasalita ho. Walang mga patayan, walang mga kung ano-ano. No? Wala yung mga pambabalahura, etc. Yung mga PI, walang ganun. Disenteng-disente ho. Di po ba? Ngayon po, pag sinabi ni PBBM, o sige, susuportahan ko ang kandidatura ni Leni Robredo or ni Risa Ontiveros or vice versa naman, no? Ang aking asawa bilang presidente at vice-presidente si Leni or si Risa or whatever, basta magpaikot lang dyan sa tatlo na yan. Susuportahan ko po yung mga yan, mga bossing. Dahil ang nakita ko ho dito sa mga kakamping, mga kababayan, sila po yung opposition na tunay. Ano po ang opposition na tunay para kay Mark Ramos? Sila po yung kapag ka nakita nila na maganda ang ginagawa ng gobyerno o ang pamamalakad nung pangkasalukuyang presidente, sumusuporta po sila. Hindi ho kagaya nung mga pogosisyon. No? Yung mga pogosisyon, no, mga kababayan, gusto nilang maagaw ang pagka-presidente, kaya po kung ano-ano ang paninirang ginagawa nila, hindi maganda yun. No? Maninira sila. Sisirain nila ang gobyerno, sisirain nila si Pangulong Bongbong Marcos. Pagbagsak ng Pilipinas,
ang gusto nilang mangyari, akala yata nila hindi sila damay doon. Pilipino din ho sila. Di ba? Kaya ang nakikita ko ho dito, mga boss, pagka nagkasuportahan at nag-combine po talaga ang pula at pink, etong berde, mga kababayan, mananatili na lang po 20 milyon yan. Ang dami mo nang sinabi, Mark Ramos, hindi mo pa pinapakita yung video. Hindi, real talk naman po eh. Sa analyze po natin, pag-analisa po natin, mga bossing, tignan nyo nga po yung bilang nila. Kung 32 million pa din po sila, mga boss chief amo sir, nandiyan na po si Sir Neil Deluta at si Betty Banikid. Kung 32 million pa din po sila, mga kababayan, yung boto ng mga top na nila, mga senators nila, si Bungo at si Bato de la Rosa, sana po 32 million pa din po yan. Wala na, di ba? 20 milyones na lang. Ako ho ay naniniwala na walang isang DDS ang hindi boboto sa mga yan. Pababae, bakit po naging ganun? Bakit 20 milyones na lang? Yung mga kagaya ko po na sumusuporta sa kanila, mga boss chief amo sir, ay nawala na din po ng gana. Nawala na din po ng gana dahil po yung banat nila puro paninira lang po. Di ba? So ngayon, nakikita ng mamamayang Pilipino, nako, etong dalawa na to, etong mga kakamping. Nakikita nila yung trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos. Sumusuporta sila ngayon. Kasi naniniwala sila, atin ang West Philippine Sea. Naniniwala sila na tinitindigan ni Pangulong Bongbong Marcos ang West Philippine Sea. Dati ho, yan po yung pinakaayaw ng mga kakamping kay Gong Di. Kay Digong. Yung parang ipinapamigay na po ang West Philippine Sea, mga kababayan. No? Nandiyan na ipanalo na po nung dating Pangulo. Sa pangunguna po ni Pangulong Noynoy Aquino. Yung arbitral ruling po ng UNCLOS. At saktong-sakto naman po pagkakaupo ni Gong Di ni Digong. Ano ginawa? Wala. Tunganga lang ho, mga kababayan. Di ba? Ang gusto ng mga kakamping, ang gusto nating mga pula, isang pangulo na magtatanggol po sa ating mga teritoryo. Nasa katauhan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon yun. Kaya sumasaludo at gumagalang po yung mga kakamping. Game na nga. Ang dami ko sinabi. Hindi ko pa nape-play yung video. Game! It's Sara versus Lenny sa 2028 presidential race. Kung ang latest Tangeres survey ang pagbabasihan, lamang ang current VP pero mapapataob siya ni Lenny kung i-endorso ni P. Yan kung dalawa lang yan. No, kung yan dalawa, one-on-one. Sara versus Lenny, sabi doon, lamang si Sara. Ano po? Kasi yung mga kakamping, nakikita naman po natin. Hindi yan, ganito, ito na ang presidente, ganito na, ito na si Lenny sa 2028. Wala naman tayo naririnig na ganun ho, mga kababayan, sa kaagahan ng panahon ngayon eh. Di ba? Ang madalas po, yung mga DDS, naku, yari na kayo! Pagdating ng 2028, babalikan kayo niyan. Hindi nila alam, mali yung mga pinagsasasabi nila. Inilalaglag ho nila ang vice-presidente. Ikaw Mark Ramos, kapag ka nanalo, si Sara Duterte sa 2028, yari ka. Sasabihin ganun sa atin. Ano isipin natin nun? Ipapapatay nila ako? Ipapapatay nila yung mga taong kontra sa kanila. Diba ho? Parang paglaglag pa ho yun, sila yung maingay. Pero, mga kababayan, yung sasabihin dito, kapag ka sinuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos, biruin nyo ang magsasanib pwersa, yung 15 to 16 million, tingin ko nga, mas dumami pa po ang kakamping ngayon eh. Diba? From 15, maybe 17 million na ang kakamping. Kasi solid ho yan. Hindi bumababa yan. No? Although tumataas po, hindi naman din yung talagang taas na from 15 to 25 million. Hindi naman po ganon. Tumataas sila millions by millions. So, 16 million, 17 million. Sabihin na natin 17 million plus po yung nakasuporta sa gobyerno ng Pilipinas at kay Pangulong Bongbong Marcos.
So magkakaiwanan ho sa bilang to. Baka ang makita natin doon sa mga DDS, pagpalagay na natin 23 milyones yung mga DDS. At etong nagsanib puwersa, baka 40 milyones yan. Aray ko po.